The 7 last words of Jesus Christ, ang huling mga salita na binitawan ng Panginoong Hesus bago po siya malagutan ng hininga sa krus ng Kalbaryo. Lagi po natin ito napapakinggan sa panahon ng Holy Week o yung Semana Santa na tinatawag sa bansang Pilipinas. Ano po ang impact ng mga salitang ito sa buhay Kristiyano? Alam natin na ang tao kapag bago mamatay, wala pong inaaksayaring oras. Yung last will po na tinatawag, bawat segundo, bawat oras po, bago po siya mamatay, sasabihin niya po yung nilalaman ng puso niya. Ipaparating niya sa mga mahal niya sa buhay kung ano yung will niya, kung ano yung mahalagang bagay na gusto niya iparating dun sa mga maiiwan po niya. Ganon din ang Panginoong Hesus. Wala po siyang inaksayang oras at panahon nung siya ay nasa krus ng Kalbaryo. At ipinarating niya sa mga tao hanggang sa oras na ito ang nilalaman ng kanyang puso bago po siya malagutan ng hininga sa krus. Number 1, forgive them. Luke chapter 23 verse 34. Father, forgive them, for they don't know what they are doing. The word na forgive, ipinaparating na sa atin ng Panginoong Hesus na tayo po ay magpatawad. Sino pa po yung hindi nakakapagpatawad hanggang sa oras na ito? Isa ang panawagan ng Panginoong Hesus. Magpatawad na po tayo. Ng Panginoong Hesus, nakapaligid po siya nung siya ay nakapako sa krus sa mga taong makasalanan. At sinabi niya, ang laman ng puso niya ay magpatawad. Gustong patawarin yung mga gumawa sa kanya noon. Ganon din po hanggang sa oras na ito. Pinaparating ng Panginoong Hesus sa atin na tayo po ay magpatawad. Gaano man kasakit, gaano man katindi yung damage, gaano man kabigat po yung nagawang kasalanan ng isang tao sa atin. Isa ang panawagan ng Panginoong Hesus. Tayo po ay magpatawad. Kung hindi po natin kayang magpatawad mga kapatid, lagi po nating tingnan si Hesus na kaya niyang magpatawad kahit siya po ay pinapahirapan. Hindi lang po forgive them yung sinasabi niya doon sa mga nakikita niya sa ilalim. Kahit po yung kasama niya, lagi nating titingnan ng Panginoong Hesus. Panahon na hindi natin kayang patawarin yung taong gumawa sa atin ng masama. Hindi natin mamamaliitin yung mga nangyari sa atin, sa mga buhay po natin, mga naranasan nating sakit na ginawa ng tao sa atin. Pero isa yung sinisigaw ng puso ng Panginoong Hesus bago po siya malagutan ng hininga. Father, forgive them. Forgive. Yung salitang forgive, napakabigat. Pero pagka na-release po natin yan, magiging kagaanan sa atin. Kasi si Jesus mismo nagpatawad at tutulungan tayo mismo ng Panginoong Hesus magpatawad sa mga taong nakagawa ng kasalanan sa atin. Forgive. Number 2, I tell you the truth, today you will be with me in paradise. Luke chapter 23 verse 36 hanggang 43. Dalawang makasalanang tao ang pinako kasabay ng Panginoong Hesus. Sila po yung mga makasalanan. Sila po talaga yung karapat-dapat na mapako sa krus. Yung isa nasa kanan, yung isa nasa kaliwa. At yung isa nilibak ang Panginoong Hesus. Nilait. Yung isa naman po tinanggap ang Panginoong Hesus. Kumakatawan po ito sa dalawang uri ng tao na nabubuhay sa mundong ito. Yung isa tatanggapin ng Panginoong Hesus, yung isa naman lilibakin po siya. Pero isa po yung sabi ng Panginoon sa bawat tatanggap sa Kanya. Makakasama niya ito sa paraiso. Luke chapter 23 verse 36 hanggang 43. I tell you the truth, today you will be with me in paradise. Number 3, dear woman, here is your son and here is your mother. John chapter 19 verse 26 hanggang 27. Pinagkatiwala ng Panginoong Hesus ang responsibilidad kay John the Beloved para alagaan ng kanyang magulang, sapagkat alam niyang mamamatay na nga po siya at malalagutan na siya ng hininga. At yun yung pinaparating rin sa atin hanggang sa oras na ito. Naarugain natin ang ating magulang. Honor your parents. Kasi si Mary po, wala na po siyang asawa that time. Wala na po si Joseph. 12 years old si Jesus nung siya po ay pumunta sa templo. Doon lang po huli nating narinig ang patungkol po kay Joseph. Pagkatapos po nun, wala na po tayo ibang narinig at nabasa patungkol po kay Joseph. Sabi na ibabastos si Jesus kasi sa ibang translation, lalo na sa Tagalog, ang sabi po dito ay babae. Hindi niya tinawag na magulang or mother yung kanyang nanay. Hindi po pang babastos yun mga kapatid. Alam natin na ang salin ng orihinal ng Biblia ay Aramaic. At maraming salin na po ang nangyari bago pumapunta sa Tagalog version. Merong language barrier. Pero doon sa binasa po natin sa una, dear woman, ginagalang po niya. O sa madaling sabi, mother, I honor you. Yung pa rin po yung sinasabi ng Panginoong Hesus sa oras na ito para sa atin. He completely honor His parents. Hanggang sa huli po niyang hininga. Na yung puso ng Panginoong Hesus ipinaparating niya sa atin. Na kailangan nating i-honor, i-respect ang ating mga magulang. Kasi si Hesus, nirespect niya ang kanyang magulang. Number 4, Ilay, ilay, lema, sabaktani. Ama ko, Diyos ko, bakit mo ko
pinabayaan. Matthew chapter 27 verse 46. Isa rin to sa fulfillment sa prophecy para sa Panginoong Hesus. Sa Awit chapter 22 verse 1, same ng sinabi, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Si Jesus Christ lang po ang pinakamaraming na-fulfill sa lahat ng major religious group. Hindi lang sa fulfillment ng prophecy, kaya nasabi ng Panginoong Hesus ang mga katagang ito bago siya mamatay, kundi ito talaga yung naramdaman niya. Ito yung naranasan niya. He never commits sin, pero ang daladala niya ay kasalanan ng sanlibutan. Pinaparating ng kanyang puso kung bakit niya sinisigaw ito. Hindi siya nagkasala, pero ang dala niya ay kasalanan natin. At ang kasalanan ay hadlang para marinig natin ang salita ng Panginoon. At sa pagkakataong yon, first time niyang hindi narinig ang Diyos Ama at ang sabi niya, Ama ko, bakit mo ko pinabayaan? Isa ang sigaw ng puso ng Panginoong Hesus. Hindi siya nagkasala nung siya ay nagkatawang tao. Ang daladala niyang kasalanan ang kasalanan natin. Ginawa niya ito kasi sobra ang pagmamahal niya sa sanlibutan. Bago po tayo malugutan ng hininga, may mga pagkakataon sa atin na hinahanap natin yung ating magulang at nahanap ng Panginoong Hesus ang Diyos Ama ang tinig niya at ang sinabi niya, hindi ko naririnig yung tinig ng Ama sapagkat daladala niya yung kasalanan natin. Gaano kahirap po mga kapatid na yung lagi mong kausap, lagi mong ka-communicate, lagi mong sinasabihan ng mga nangyayari sa buhay mo ay hindi mo marinig kahit sa huling hininga mo. Sinabi niya ng malakas na Eli, lama sabakani, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Kasi daladala niya ang kasalanan ng sanlibutan at hindi niya narinig ang salita ng Ama. Pero ginawa pa rin po niya the plan of redemption, complete separation from God para sa ating kaligtasan. Number 5, I am thirsty. Sa ibang salin, I am thirst. John chapter 19 verse 28. Ito po ay fulfillment din sa prophecy sa Panginoong Hesus. Ito ang sinabi rin ng Awit chapter 22 verse 15. Sabi rin ng Awit chapter 69 verse 21 na yung pinainom sa kanya ay suka. Papakita rin po ito na si Jesus ay nauhaw that time. Kasi ang huling kain at huling inom niya nung siya po ay nasa Last Supper. Sa tindi po ng lakad at ginawa din ng Panginoong Hesus, sa hirap po niya na pinapasan yung krus bago po siya ipako at yung mga latay na nangyari po sa kanya at maraming tumulong sa kanya sapagkat hirap siya, wala pong tubig sa kanyang katawan, siya po ay nauhaw. Pagpapakita rin ito na si Jesus ang bukal ng buhay. Sinasabi niya po, Jesus is the source of the living water. Revelation chapter 22 verse 17. Isa rin po ito sa sinasabi ng Panginoong Hesus. Sino mang lumapit sa Panginoong Hesus ay hindi na muling mauuhaw. Pang-anim, it is finished. John chapter 19 verse 30. Akala ng marami tapos na, wala na, parang namatay lang ang Panginoong Hesus. Akala ng demonyo o ng Satanas ay nanalo siya sapagkat pinahirapan niya ang Panginoong Hesus at namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Ang ibig sabihin ng it is finished sa Greek word is tetelestai, paid in full, nabayaran na, tapos na. Kahit yung mga pag-aalay at paghahandog nung unang panahon ng mga hayop, yung pagtigis ng dugo, natapos na po yun because Jesus paid in full. Si Jesus Christ na po yung ultimate sacrifice. Siya na po yung nagbayad ng kasalanan. Pinaparating sa atin ito, it is finished, paid in full, complete. Ang kasalanan ay bayad na. Jesus conquers sin as a man. Magagawa mo ding makawala sa kasalanan. Kinailangan ng Panginoong Hesus magkatawang tao at maranasang mamatay, umiyak ng dugo at magpawis ng dugo, pumutok ang mga ugat sa katawan para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Number 7, Father, into your hands I commit my spirit. Luke chapter 23 verse 46. Ito po yung huli at pangpitong sinabi ng Panginoong Hesus bago po siya malagutan ng hinig. At ang 7 po is very symbolical. Meron pong halaga ito sa Biblia. Ibig sabihin po ng 7 is perfection, completion, healing, and fulfillment of promises. Jesus willingly gave His life hanggang sa huling hininga. Naging submissive ang Panginoong Hesus sa harapan ng Diyos Ama. And He commit His Spirit. At the day of our lives, maging katulad tayo ni Jesus. Maging masunurin tayo. God will bless the doers of the law. Para sa akin pagwawakas kapatid, Matthew chapter 20 verse 28, the Son of Man came to give His life as a ransom for many. Kung paano ang anak ng tao ay naparito upang ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami.
The 7 last word of Jesus Christ reminds us na mahal tayo ng Diyos. Commit our lives to God, surrender, and you will receive life. Buhay na walang hanggan. Buhay na kasiya-siya habang nabubuhay sa mundong ito. God bless you po. Hanggang sa susunod po na pagkikita natin. God bless.